So ito yung sunod, mga kababayan. Alam nyo, sa ganitong pangyayari sa ating bansa ngayon, no? Hindi mo kailangan ng kamay na bakal. Hindi mo kailangan na may patumba, hindi mo kailangan may tukhangin, hindi mo kailangan ganun. Ibalik ang death penalty. At speaking of PBBM, dapat mga kababayan si PBBM magkaroon ng criminal instinct eh. Nga? Alam niyo kung bakit ko sinabi dapat si PBBM? Kasi actually mga kababayan, meron kasi ako napanood sa Billionaire News Channel, apelyido niya Lopez. No, which is, tama naman talaga ang sinabi niya. 150% tama. Bakit? Ipapanood ko sa inyo mga kababayan at pakinggan ninyo yung reaksyon nitong isang lalaking in-interview ng Billionaire News Channel na kung saan ay dapat daw si PBBM ay magkaroon ng criminal instinct. Sabi ko, ano ba ibig sabihin ng criminal instinct? Yung pala mga kababayan sa madaling salita, dapat si PBBM alerto at merong kasamaan din. Wag puro kabutihan, dapat maging masama din paminsan-minsan. Ito panoorin at pakinggan ninyo, mga kababayan. Ito po siya. Ito yan pakinggan natin mga kababayan. President BBM, he does not have a mean bone. Wala siyang ka-meanness or mali siya. Kala niya lahat ng tao, mabuting tao. Yun ang problema sa kanya. Kasi dapat may killer instinct ka. Kailangan mamamatay tao ka. Hindi naman. Hindi talaga. Di ba? Tama naman ang sabi niya. Walang ka-iming-iming si PBBM. Dapat, hindi siya ganun na akala mo tingin sa lahat ng tao mabait. Dapat magkaroon ka din ng criminal mind. Killer instinct. Ano bang ibig sabihin niyang criminal mind at killer instinct? Mga kababayan. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, wala sa sobrang bait ng Pangulo. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo si PBBM, bakit saksakin mo ng ice pick sa gilid yan? Sasabihin niya, pasensya na. Siya pa yung hihingi ng pasensya. Bakit? Naawa siya sa tao. Yung nananaksak na yon, may pamilya yun eh. Ganon ang presidente natin. Saksakin ka sa gilid ng ice pick, mas maawa pa siya sa nanaksak. Bakit? Kasi, bakit nananaksak? May problema. Yan ang mindset ng presidente natin. Kaya pasalamat tayo, wala tayong presidenteng kriminal eh. Pero sa ngayon, sa ngayon hindi na eh. Kailangan magkaroon tayo ng presidenteng kriminal eh. Pero hindi katulad kay Digong Kay Digong kasi walang due process yun eh. Pag nakita niyang pangit ka sa kanya eh. Kasi kay PBBM kasi, mga kababayan, pag sinaksak mo siya sa gilid ng ice pick, imbis na ipakulong ka, si PBBM iba. Anong gagawin? Ipaimbestigahan mo kung bakit siya nanaksak. Ibig sabihin may problema yan. Ganon kasi si PBBM eh. Di ba? Sabi nga ni PBBM, yung mga tao na naninira sa akin, may problema yan. Kaya po sila nanira sa akin, ibig sabihin may ginawa ka maganda. Imbis na ipakulong mo kahil sinaktan ka, ang kay PBBM iba eh. Kaya po nananakit yan, may problema yan, alamin mo. Katulad lang yan siya, nagnakaw siya ng mangga. Bakit siya nagnakaw? Dahil gutom eh. Alamin mo, hindi kasi lahat ng nagnakaw, mga kababayan, ay kriminal. Alamin niyo muna bakit siya nagnakaw. Ganon ang mindset ni PBBM. Kung kay Digong pa yan, nagnakaw ka, wala nang investigasyon, patay ka diretso. Kaya siya nagnakaw dahil malay natin may pamilya yan, may anak yan. Halimbawa, may 5 anak pinapakain, walang trabaho, natanggal sa trabaho. Kaya nakapagnakaw. So ngayon, instead na ipakulong mo, alamin mo muna kung bakit siya nagnakaw, tsaka mo na husgahan. Ganun yun, mga kababayan. Kaya itong sabi ni Lopez na si Marcos Jr. lack of killer instinct. Bakit? Bakit daw kailangan ni PBBM na minsan maging criminal mind? Ito. The best love president. Ito mga kababayan. Ito. Hindi siya killer I think some politicians... The most admired presidents and great presidents were killers. Example?
Si Duterte, di ba? He was supposed to have killed between 6,000 and 30,000, depending on who is your source. 6,000 Philippine National Police, 30,000 Human Rights Organization. Siguro we have to disagree. And then the with Madam ICC and in President. The Hague, they are proving only about 80 murders Di ba? to make him serve for life. Mm. President BBM, Ah. he does not have a mean bone. Mm. Wala siyang ka-meanness or mali siya. Mm. Kala niya lahat ng tao, mabuting tao. Tama. Yun ang problema sa kanya. Kasi dapat may killer instinct ka. Kailangan Tama. mamamatay tao ka. Di naman. Hindi talaga. President, the best loved president is a killer. Mm. I think some Diba? The politicians. most admired presidents and great presidents were killers. Example. Si Duterte, di ba? Oh, di ba? He was supposed to have killed between 6,000 and 30,000, Oh. depending on who is your source. 6,000 Philippine National Police, 30,000 Human Rights Organization. Siguro we have to disagree. Disagree with And then the that. ICC. O, di ba? Kaya nga sabi niya, kailangan si PBBM magkaroon ng criminal instinct or killer instinct. Bakit? Eh, yung most admired president nga, si Digong, ina-admire eh. Pero ilan ang napatay? Di ba? Ewan ko kung sino man to, si Lopez, si Tony Lopez, no? Founder ng Biz News Asia, founder Tony Lopez said, kailangan ni PBBM magkaroon ng killer instinct. Bakit? Yung most admired president, best president in the Philippines, si Digong. Ina-admired. Pero ilan ang pinatay? 6,000 according to the PNP records. In Human Rights Organization, 30,000. And in ICC, may kaso siyang crimes against humanity. Minamahal pa rin siya ng mga DDS. So kailangan ni PBBM magkaroon ng killer instinct. Hindi yung lahat ng nakikita ni PBBM mabait. Tama ba, mga kababayan, yung opinion ni Tony Lopez? Ba? Tama ba? Alam nyo, siguro in a communist party, in a communist country, pwede. We are not communist. Republic tayo. Di ba? Hindi tayo komunista. Kaya alam nyo, ito si Tony Lopez, no, ng Biz News Asia founder. Magagalit mga DDS dito. Bakit? Kasi which is, real talk siya. Real talk siya. Sa totoo lang, real talk talaga. Bakit? Si PBBM, dapat hindi ituring ni PBBM na lahat ng nakikita niyang tao mabait. Sabi ko nga sa inyo, kahit saksakin mo high speak sa gilid yan, imbis na ipakulong ka, hindi eh. Alamin muna kung bakit nanaksak. Kaya nanaksak yan, may problema. Yan kasi ang utak ni PBBM. Ganyan kasi kabait yung presidente natin. Kaya sabi nga ni Tony Lopez, hindi dapat ganun si Marcos. Dapat magkaroon siya ng killer instinct. Bakit? Si Digong nga, most admired eh. Best president in the Philippines. Ilan ang pinatay? Di ba, mga kababayan, di ba pinuri ng mga DDS? Si Digong na pinakamagaling, pero hindi nila naisip ko ilan yung napatay. Tapos ang napasok sa isipan ng DDS, lahat ng pinatay ni Digong, kriminal yun. Ngayon, kung isa-isahin natin yung 5,000 sa PNP record at 30,000 sa human rights, sure ba kayo doon sa 5,000 at sa 30,000, 5,000 sa PNP, 30,000 sa human rights, lahat yun addict? Paano yung mga bata na may 3 years old, may 9 years old? How come na nangyari na may 9 years old addict? Maniwala pa ako, 9 years old high blood. Pero yung 9 years old addict, hindi pa nga ata marunong magsindi ng lighter yan eh. Diba? Kasi ang natatak sa isipan ng DDS, magaling si Tatay Digong. Although ako, bumilib ako doon. Good implementation, but good intention. Kasi sino ba naman mga kababayan magkaroon ng addict sa Pilipinas? Kahit naman ako. Kung makita kong nagdroga, batayin ko na lang para hindi na dumami. Kasi kung ikulong mo yun, pag nakalaya, addict pa rin yan eh. Oo, pero good intention. But wrong implementation, bakit ko nasabing wrong implementation? Una, may reward system.
Pag buhay, 500,000. Pag nahuli, tapos napatay, 1 million. Pag nahuling buhay, 2 million. Pag nanlaban, 1 million. Oh, so bakit may reward system? Paano mo masasabi ngayon na good intention, wrong implementation? Wrong talaga. Bakit may ganong reward? Ngayon, syempre, kung may reward, kung ako naman ang taga-otoridad, syempre, papatay ako ng papatay. Kahit hindi adik. Bakit? May reward eh. Oh, so doon pa lang, wrong implementation na. Good intention yon. Sa totoo lang, walang problema pamatay ng adik eh. Kahit ako, suportahan ko yan eh. Pero ang problema eh, kawawa yung mapagkamalang adik eh. Kasi bakit? May reward system. Una, pag nakapatay, 500,000. Pag nanlaban, tapos napatay mo, 1 million. Oh, pag nanlaban, tapos nahuling buhay, 2 million. Oh, kung ako, pwede kong plantingan kahit 1 kilong shabu yan eh. O may 2 million na ako kung makalima ako. O di may 10 million ako, di putang ina, laki. Ha? O. Yan ba yung sinasabing good implementation? Good intention, wrong implementation. Ganun yun, mga kababayan. Kaya sabi dito ni Tony Lopez ng Business Asia founder, kailangan ni PBBM ang killer instinct. Hindi po pwede yung sinaksakan na, imbis na ipakulong mo yung nanaksak, paimbestigahan mo pa. Bakit? Ulitin ko They are proving only about 80 murders to make him serve for life. President BBM, he does not have a mean bone. Wala siyang ka-meanness or mali siya. Kala niya lahat ng tao, mabuting tao. Yun ang problema sa kanya. Kasi dapat may killer instinct ka. Kailangan mamamatay tao ka. Di naman. Hindi talaga. President, the best loved president is a killer. I think some The politicians... most admired presidents and great presidents were killers. Example. Si Duterte, di ba? He was supposed to have killed between 6,000 and 30,000, depending who is your source. 6,000. Mga DDS, huwag kayong magalit ha. Totoo sinabi ni Lopez. The most admired president, si Digong, kriminal. Killer. Huwag kayong magalit mga DDS ha. Ayun, may nag-comment mga kababayan. Ito, si Rodney Pu. Sige. Ito, Rodney Pu, huwag ka magalit sa akin ha pag na-real talk kita. Sabi ni Rodney Pu, what happened to reduce 20% crime rate? Now explain, Kent Garcia. You've got plenty of explaining to do. Sige. Sige explain ko yan. Ano daw ang nangyari sa sinasabing 20% na bumababa ang crime rates? Sige, ganito yan. Masaya. At totoo naman talagang bumaba ang crime rates ng 20%. Di ba? Ang sabi niyo nga at sabi ni Jun Vic Remulla na safe maglakad sa gabi. Safe ang Pilipinas, walang crime. Totoo naman talaga. Bakit? Totoo naman talaga walang crime ang Pilipinas. Ngayon, nakita nyo si Mima Pinaril. Yung rider sinaksak sa liig. Ngayon, ang tanong, sino bang gumawa sa pagpatay kay Mima? At sino ba ang nagsaksak sa liig nung rider? Balikan natin ngayon. Rodney po. Huwag kang magalit sa akin kung ma-real talk kita at babalik sa yung tanong mo. Yung sinabi ni John Vic Remulla, Maria Santos Silo po, totoo po yun na safe maglakad pati si Yussi Claire Castro. Ang problema kasi ngayon, may nangyaring krimen. Sige, safe maglakad. Yes, 100% totoo yan. Totoo yan mga kababayan. Safe maglakad. Walang krimen. Ngayon nangyari na may patayan. Yung isa, yung estudyante na maril sa Tacloban, idol si Duterte. Anong sabi nung bata? Si Digo nga 16 years old, nakapatay, naging presidente pa. Sabi nung kaklase niya, okay lang pala makapatay, baka sakali maging presidente din tayo. Di ba? Kasi idol, DDS. Pangalawa, yung bumaril kay Mima, sino ba? Malay natin, ano bang stand ni Mima? Saan ba siya nabilong? Sino bang pumatay? Hindi natin alam. Baka DDS lang din. So, pangalawa, yung pumatay sa Move It Rider. Gusto ko ipakita sa'yo dito. Ito yan.
Actually, Rodney po, sa sinasabi mong 20% bumaba ang crime rate, bumaba naman talaga. Ang problema lang kasi, tumaas ang crime rate dahil, ayan o, DDS po. DDS ang sumaksak sa rider ng Move-It. Ayan o, kita nyo naman, ayan yun o, DDS si, anong pangalan? Jeffrey Katakutan. Isang DDS. Ayan. Di ba? Nakita nyo naman kung sino siya. Yung mga batang namaril sa Tacloban, idol si Digong. Yung nanaksak na rider, nanaksak ng rider, DDS. Yung bumaril kay Mima, hindi natin alam, baka DDS lang din kasi maraming galit sa kanyang DDS, hindi naman natin maitanggi. Nung namatay nga, tawang-tawa sila eh. So ngayon, sino ang nanggugulo sa Pilipinas? Kung bakit tumaas ang crime rate? DDS. Di ba? Tapos ngayon, sisihin natin ang presidente. Hindi daw pwede maglakad ng safe sa gabi kasi maraming krimen. Sino ba yung gumagawa ng krimen? Di ba kadalasan puro naman DDS? Ito patunay. Sino ba ang nanaksak nung rider ng Move-It na single dad? Di ba DDS? Ayan sabi na nga eh. Di ba? Ngayon, pag tumaas ang crime rate, sisihin yung presidente. Sino bang gumawa ng crime? DDS. Kaya nga, Rodney po, huwag magtanong. Huwag magtanong na bumabalik yung tanong sa'yo. Mariril talk kita, magagalit ka. Sasabihin mo, puro speculation. Ito, speculation ba to? May video pa nga, na-interview siya, na support daw siya kay Sarah. Di ba ito yung nanaksak ng Move-It rider, sinaksak ng ice pick sa liig, inagawan ng motor. Di ba? Huwag magtanong, Rodney po. Babalik sa yung tanong eh. Bakit asaan na daw yung 20% crime rate na bumaba? Putang ina naman tatanungin mo pa ako kung nasaan. Andiyan pa rin 20%. Kaso tumaas, nawala yung 20% kasi dahil sa DDS eh. Sino ba to? Sino ba to? Paki-explain. Rodney po, paki-explain. Di ba DDS siya? Umamin siya na DDS siya. Rodney po, masakit? Masakit bang maril talk? Sabi ko nga sa inyo, mga DDS, huwag sumugod sa live ni Kent. Kasi lahat ng banat niyo bumabalik sa inyo eh. Yung libro niyo 10, 20 kay Kent. Kung 20 libro niyo, 50 sa akin. Hindi kayo mananalo sa akin. Diyos ko naman. Di ba? Tatanungin mo, asaan daw yung 20% crime rate na bumababa? Sabi daw ni Auntie Claire, safe maglakad. Sabi daw ni John B. Cremulya, safe ang Pilipinas, walang krimen. Wala naman talagang krimen. Sino bang gumawa ng krimen? DDS. Di ba? DDS. Tapos ngayon magtatanong kayo, tumaas ang crime rate. DDS lang naman mahilig sa crime. Wala akong pinangalanan, basta sinabi kong DDS. Kung ikaw isa yun, apektado ka, problema mo na yun. Di ba? Sino ba yung nagbanta kay Mima? Di ba si Dado? Susunugin nga daw niya yung pamilya eh. Papatayin nga daw niya lahat ng DDS vlogger eh. Sino ba si Dado? DDS. Diba? Ganun ka-simple yun. Huwag na kayo magtaka at magtanong mga DDS kung bakit tumaas ang crime rate at safe pa ba sa Pilipinas. Hindi safe. Bakit? Ang daming DDS na bugok eh. Ang daming DDS na kriminal. DDS lang naman gumagawa ng krimen. Alam nga naman, pagbintangan mo, kakamping ka't loyalista. Wala sa isipan namin ang pumatay dahil lang sa halagang 150 sa bulsa ng rider, papatayin na natin. Ikaw, kung nag-isip ka sa kinabukasan mo, kalaki-laki ng katawan mo, mananaksak ka ng rider kasi nakawin mo yung kita niyang 1.5. Hindi nga, kung nasa tamang pag-iisip ka, at kung hindi ka bobo, kita ng rider 1,500 sa pamamasada niya, papatayin mo, saksakin mo ng ice pick dahil lang sa 1.5, tas makukulong ka. Di ba? Ikaw, kung matino ka mag-isip,
1.5 lang kinikita nung rider. Sasaksakin mo ng ice pick yung liig kasi nanakawin mo yung 1.5. Tapos hindi mo iniisip dahil sa 1.5, oh, ayun, tignan mo yung mukha, nadurog. Oh, nabugbog, nawala ang mata, nakulong pa. Oh, putang ina, murder, habang buhay pagkakulong. Ipagpapalit mo sa halagang 1.5. Oh, bobo na didiis lang naman mag-isip ng ganyan eh. Kung ikaw loyalista, papayag ka sa ganyan dahil sa halagang 1.5, magpakulong ka. Halagang 1.5, papatayin mo yung rider. Bakit hindi ka sa bangko pumunta? At least doon, milyon-milyon. Di ba? Diyos ko, sabi nga ni Sarah, hindi kami magnakaw ng milyon. Ano sabi ni Sarah? Hindi kami magnakaw ng milyon. Ang nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon. Oh. Bakit ka ba naman magnakaw ng milyon lang kung ikakahiya mo lang din naman? Katulad dito, DDS, pinatay yung rider dahil lang sa halagang 1.5 na kita. Di ba? Bakit ka Diyos ko, sasaksakin mo yung ice pick, yung rider, may pinapalaking bata na single dad. Pag uwi nun, hahalikan pa yung bata, nag-aantay yung bata kasi yung tatay niya namasahe. Sasaksakin mo ng ice pick kasi kunin mo yung kita niyang 1.5. Tapos hindi mo iniisip dahil sa halagang 1.5, bubugin ka, bumaga yung mata, nakulong ka bang buhay. Tapos, paano na yung napatay mo dahil lang sa halagang 1.5? Kasi bobo ka nga. Di ba? Kung talagang matalino ka at gusto mo magnakaw, ay tumakbo ka, congressman. Magpa-deliver ka maleta. Di ba? Kung gusto mo, one time, big time, ay, magdeklara kang tatakbo kang congressman. Ayan yung maleta, alam ni Mike Defensor. Pa-deliver ka. Yayaman ka talaga. Hindi mo kailangan manaksak ng ice pick. Di ba? Wala kong sinabing kung sinong congressman yan bato-bato sa langit, sabi ng mga Marines yan. May dinideliveran daw silang maleta. Di ba? Kung gusto mo talagang yumaman, one time, big time, tumakbo kang congressman. Huwag kang sumakay ng angkas, saksakin mo ice pick, 1.5 lang, tapos pag nahuli ka sa dulo, bugbog ka na, kulong ka pa. DDS lang naman nag-isip ng ganyan. Sa mga nagtatanong bakit ang taas ng crime rate ngayon, DDS, tanungin nyo. Sila lang man ang gugulo. Bakit? Ni minsan ba may nakita kayo nag-rally dyan, loyalista, at ang sabi, bangag si BBM, adik si BBM? Mag-rally tayo, sunugin natin ang Mindiola, sirain natin ang mga establishmento, sakitin natin yung ulo ni Isko. Wala namang loyalist ang nagaganon at kakamping DDS lang naman eh. Sino ba yung mahilig sa rally at pupunta agad sa Liwasan Bonifacio, di kaya sa plain, ang tawag yun, sa White Plains? DDS lang naman. Sino ngayon ang babuntungan kung bakit tumaas ang crime rate? DDS. Ay, nako. Kaya ikaw, Rodney po, wag ka magtanong kung nasaan ang 20% na pagbaba ng crime rate. Sa DDS mo tanungin, sa kapwa mo yan. DDS, bakit? DDS lang man ang gugulo. Ito na naksak ng ice pick. DDS, aminado. Suot pa nga niya yung damit ng Sarah is my president. Ang pangalan niya ay Katakutan Jeffrey Manlapas, Robbery, July 4. Robbery and murder. Ay, nako, yayaman ka. Punta ka sa congressman, tumakbo kang kongresista. Pero kung gusto mo makulong ka agad, manaksak ka ng ice pick. Kaya naaawa ako sa mga angkas rider, nakalagay dito sa likod doon, nakasulat, wag mo po akong saktan, may mga anak pa po ako. Kaya tagnan nyo, maraming mga angkas rider mag-atrasan sa trabaho niyan. At saka kadalasan yan sa tatanggaping pasahero, puro na lang babae. Hindi na yan hindi na yan tatanggap ng mga pasahirong lalaki. Either ang tatanggapin yan pasahero, bata, o di kaya babae. Kasi pag lalaki, hindi sila safe. Lalo na pag makasakay sa'yo DDS, mag-ingat ka, saksakin ka ice pick niyan. Ako po yung nanawagan sa lahat ng motor taxi driver, isipin yung mabuti, no? Yung sasakay sa inyo, tanungin nyo agad, sir, sige, sakay ka po, sir. Sir, pwede bang makipagkwentuhan sa'yo para hindi ako antukin? Sige, kuya, pwede, okay lang. So, sir, sino po bang sinusuportahan nating presidente? Si Sara o si BBM? Pag sinabing si Sara, pababain mo na. Bakit? Saksakin ka ice pick niyan. Tingnan nyo ito. Saksakin ka ice pick niyan. Tingnan nyo ito. Pinasakay niya, DDS supporter. Patay ka niyan.
Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, mga angkas rider, angkas, move it, joyride, ano pa, grab, tanungin nyo agad, sino po bang sinusuportahan ninyo? Ano ka ba? DDS, kakamping, loyalista. Pag sinabing DDS, baba mo na. Bakit? Kita mo, supporter, nanaksak ng ice pick, DDS, patay. Di ba? Oh. Cancel mo agad pag sinabi. I-message mo, sir, good morning po. Sir, sino po ba presidente natin, sir? Pag sinabi, Sara, cancel mo na. Huwag mo na tanggapin yung booking mo. O, hindi ako nang red tag, ha? Oo. Kasi nakita ko naman kasi DDS to, eh. O, kasalanan ba namin na DDS talaga siya? Maliban na lang ko, kakamping ko loyalista to. Ikukundim, hindi ko talaga itutolerate. DDS, eh. So, masisisi ba natin ngayon na DDS yung nanaksak? Katulad lang yan kay Mima. Si Mima, pinatumba, pinagtawanan ninyo. Sorry, yung nanaksak DDS. So, anong gagawin namin? Yeah? So, anong gagawin namin? Si Mima, anti-DDS, pinagtatawanan ninyo yung namatay. Ito, DDS ang nanaksak. So, hindi ba kami mag-ingat? Kung ako ngayon rider, DDS ang pasahero ko, nakakatakot. Bakit? Kasi pag DDS pa naman, bubo. Di ba? Wala kang Naku, mawalan ka ng future. Di ba? Kaya ako'y nananawagan na sa lahat ng mga angkas motorcycle rider, move it, joyride, grab, angkas, tanungin nyo agad, sino po presidente natin? Pag sinabing BBM, good job yan. Pag sinabing Lenny, mabait yan. Pag sinabing Sara, cancel po sir, layo. Ganun lang, for the safety. Yeah? Sorry to say DDS kasi nanaksak, hindi ko masisi. Kung hindi ka naman mananaksak ng ice pick na DDS, pakiusapan mo yung rider. Kuya, hindi po ako nananaksak ng ice pick kahit DDS ako, mabait po ako. Kausapin mo na lang kasi kung ako rider, DDS yung nanaksak, mag-ingat ako bakit DDS na naman? Makasaksakin ako sa leeg. Ganun yun mga kababayan. Real talk lang.